Los Angeles, California, USA. Isang nakakakilabot na discovery ang yumanig sa buong Hollywood nang matagpuan sa isang impound lot ang naaagnas na at putol-putol na katawan ng isang tao sa trunk ng isang inabandonang Tesla. Mabilis na natukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari ng nasabing sasakyan, isang sikat na 20-year-old singer-songwriter. Ilang araw matapos madiskubre ang mga labi, na-identify na rin ang biktima, si Celeste Rivas Hernandez, isang 14 anyos na dalagita na naiulat na nawawala 1 taon na ang nakakaraan. Ilang buwan ding inabangan ng marami ang progreso ng kasong ito at ngayong naaresto na ang akusado, hangad ng lahat na lumabas na ang katotohanan at makamit ng pamilya ng biktima ang hustisya sa lalong madaling panahon. Ito ang kaso ni David. Noong April 5, 2024, ang 14-year-old na si Celeste Rivas Hernandez ay inireport ng kanyang mga magulang na nawawala. Itinuring siyang isang missing person or runaway ng mga otoridad dahil sa history nito ng paglalayas. Sa katunayan, iyon na ang pangatlong beses na inireport itong nawawala noon lang taon na iyon. Si Celeste Abigail Rivas Hernandez ay pinanganak noong September 7, 2010 at nanirahan sa Lake Elsinore, California kasama ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay mga immigrants mula sa El Salvador. Wala namang naiulat na pang-aabuso o pagpapabaya sa kanilang tahanan. Pero ayon sa mga kaibigan ni Celeste, hindi daw ito masaya sa kanila kaya madalas itong maglayas. Huling kinontak ng bata ang kanyang pamilya noong May 2024 at hanggang January 2025, mayroong mga surveillance videos at digital evidence na nagkukumpirma na siya ay buhay pa. Bago ang kanyang huling pagkawala, nabanggit ni Celeste sa kanyang ina at ilang kaibigan na mayroon siyang boyfriend na nagngangalang David. Noong September 8, 2025, isang empleyado sa isang impound lot sa Hollywood ang tumawag sa kapulisan para i-report ang masangsang na amoy na nagmumula sa isang sasakyan roon. Pagdating ng mga otoridad, natagpuan nila sa front trunk ng itim na Tesla ang isang itim na body bag. Nang buksan nila ito, tumambad sa kanila ang naaagnas ng labi ng isang tao. May ilang parte rin ng katawan ang chinop-chop. Dahil sa estado ng mga labi, mahigit 1 linggo rin ang lumipas bago ito na-identify na mga labi nga ng 14-year-old na si Celeste. Natagpuan siya isang araw matapos ang kanya sanang 15th birthday. Samantala, napag-alaman na ang Tesla kung saan natagpuan si Celeste ay namataan na tila inabandona Hulyo pa lang ng 2025. Natikitan ito ng September 3 para sa paglabag sa parking ordinance at tuluyan ng nato at na-impound noong September 5. Sa loob ng halos 2 buwan na iyon, pinaniniwalaang nasa loob na ang nabubulok na mga labi ng biktima. Ang itim na Model X Tesla na may Texas license plate ay nakaregister na pagmamay-ari ng 20-year-old na si David Anthony Burke o mas kilala sa music scene bilang David. Si David Anthony Burke ay pinanganak sa New York noong March 28, 2005 at siya ay lumaki sa Houston, Texas. Bata pa lamang siya ay mahilig na siya sa musika at nahasa lalo ang kanyang talento sa pagkanta at pagtugtog ng musical instruments sa kanilang church choir. Mahilig siya sa gospel music at ayon sa kanya, matibay umano ang kanyang Christian faith. Bandang 2021, nag-umpisang mag-upload ng Fortnite gaming videos si David at para maiwasan ang copyright issues, ginamitan niya ito ng kanyang original music. Nirelease niya ang ilan sa kanyang mga kanta sa SoundCloud kung saan nagsimula ang kanyang paggamit ng stage name na David na may spelling na D4VD. Doon, marami ang kanyang naging tagahanga at nang ilabas niya ang kanyang single na Romantic Homicide noong July 2022, tuluyan ng umalagwa ang kanyang music career.
Nag-viral ito sa TikTok, nag-rank sa Billboard charts at nakatanggap din ng ilang award nominations. Pumirma si David ng kontrata sa isang record label at nagkaroon ng maraming brand deals at collaborations sa ibang artists. Early 2025 nang i-release ng singer ang kanyang unang studio album na Withered. Nagpunta pa nga siya dito sa Pilipinas para i-promote ito. Nag-perform na din si David sa Coachella at umabot na sa 3 milyon ang kanyang followers sa TikTok. August 2025 nang magsimula ang first ever concert tour ng lalaki. Tila tuloy-tuloy na nga ang pag-angat ng karera ni David. Subalit naudlot yan na madiskubre ang nangyari kay Celeste at madawit dito ang pangalan ng singer. Agad na pinatigil ang tour ni David. Nilaglag siya ng kanyang mga collaborators at brands at hindi na itunuloy ang kanyang mga future appearances at projects. Pati ang kanyang YouTube channel ay na-demonetize umano at marami rin ang nanawagan sa mga streaming platforms na tanggalin na roon ang kanyang musika. Noong September 18, 2025, nagsilbi ng search warrant ang mga investigador ng Los Angeles Police Department sa isang property sa Hollywood Hills na tinitirhan ni David at ng kanyang manager at sinamsam ang ilang electronic devices roon, kabilang na ang isang computer. Ayon sa isang private investigator na kinuha ng may-ari ng property, may natagpuan umano sila roon na isang burn cage incinerator o yung malaki at heavy-duty na stainless steel na container kung saan pwedeng magsunog ng mga basura, dahon at kung ano-ano pa. Naging kaduda-duda para sa mga investigador ang bagay na ito. Pagkatapos ng search ay tinerminate ng manager ni David ang kontrata nila sa pagrenta sa property at agad itong umalis. Simula nang masabit ang kanyang pangalan sa krimen, si David ay kumuha na agad ng isang abogado. Noong mga panahong yon, wala pang opisyal na itunuturong suspect sa pagkamatay ni Celeste. Hindi pa nga matukoy ang eksaktong cause of death at hindi pa malinaw kung may direktang pananagutang kriminal ang sinuman, bukod sa pagtatago ng kanyang bangkay. Gayunpaman, pinaghihinalaan ng mga investigador na posibleng higit sa isang tao ang sangkot sa pagtatapon ng katawan. Isa sa mga tinutukan ng investigasyon ay ang biyahe ni David patungong Santa Barbara County noong spring ng 2025 at kung may kaugnayan nito sa kaso. November 2025 na makumpirma na isang investigative grand jury ang binuo upang dinggin ang mga ebidensya kaugnay ng posibleng pagsasampa ng kaso sa pagkapatay ni Celeste. November 18 nang tuluyan ng itinuring na suspect si David sa krimen. Subalit ano nga bang ugnayan ng rising star at ng biktima? Matapos madiskubre ang mga labi ni Celeste, lumabas ang ilang larawan at videos kung saan magkasama sila ni David. Ayon nga sa ina ng dalaga, may nobyo ang kanyang anak na nagngangalang David at napag-alamang may matching tattoos pa raw ang dalawa sa kanilang mga daliri. Ikwinento naman ng kapatid ni Celeste na nawala siya matapos sunduin ni David gamit ang kanyang sasakyan. May mga ulat ding nagsasabing nanirahan ng biktima sa isang inuupahang property kasama ang lalaki na nakilala niya umano online. Dagdag pa rito, lumalabas na miyembro si Celeste ng opisyal na server ni David sa messaging app na Discord mula pa noong 2022. May isang user doon na gumagamit ng pangalang Celeste na noon pa man ay tinutukoy na ng ibang users bilang girlfriend ng singer. Ilang buwan matapos pumutok ang balitang ito, kapansin-pansing naging madalang ang updates ng mga otoridad. Pero sa totoo lang, nagpatuloy ang kanilang pag-iimbestiga sa kaso at strategic ang kanilang naging pananahimik. Maging si David ay walang inilabas na kahit anong statement at hindi rin nagpapakita. May mga mangilan-ngilang detalyeng konektado sa kaso ang naiulat pero nothing major. Kaya naging malaking balita nang arestuhin si David nito lang April 16, 2026 sa isang bahay sa Marmont Avenue sa LA para sa pagpatay kay Celeste. Pagsapit ng April 20, inanunsyo ng Los Angeles Police Department at ng District Attorney
na ang singer ay sasampahan ng mga kasong first-degree murder, lewd and lascivious acts with a minor under 14, at mutilation of a body o paglapastangan sa bangkay. Ayon sa district attorney, 2 bagay ang lalong nagpabigat sa kaso laban kay David. Una, considered ang pagpatay na lying in wait, na ibig sabihin, planado ito at itinago ng akusado ang kanyang totoong intensyon, naghintay ng perpektong timing o ginawang sorpresa ang kanyang pag-atake. Ang isa pang aggravating factor ay ang paggawa ng krimen dahil sa pinansyal na rason. Dito na lumutang ang teorya ng prosekusyon tungkol sa motibo ni David. Ayon sa kanila, nagdesisyon ng akusado na dispatchahin ang biktima dahil natatakot siyang i-expose nito na siya ay may relasyon sa isang minor de edad. Posible din na pinagbantaan mismo ni Celeste si David, pero yan ay espekulasyon lamang sa ngayon. May mga ebidensyang nakalap na nagpapatunay na nag-umpisa ang romantic at sexual na relasyon ng dalawa noong 12 years old pa lang si Celeste at 18 naman si David. Kapag nabunyag ito, hindi lang mananagot sa batas ang lalaki, kundi masisira rin ang kanyang career at mawawala ang yaman na kanyang tinatamasa. Dito na pumasok yung special circumstance of murder for financial gain. Dahil sa mga sirkumstansyang ito, ipinahiwatig ng prosekusyon na kinokonsidera nila ang paghiling ng parusang kamatayan. Nadiskubre din pala ng mga otoridad ang maraming child pornography sa iCloud ni David, kaya baka sa mga susunod na araw ay madagdagan pa ang kanyang mga kaso. April 20 rin nang humarap sa korte ang 21-year-old na si David Anthony Burke at nagplead ng not guilty. Siya ay hindi pinayagang magpiyansa. Siya ay kasalukuyang nakapiit sa Twin Towers Correctional Facility sa LA at ayon sa mga ulat, nakahiwalay daw siya mula sa ibang inmates dahil na rin sa kanyang high-profile na kaso. Noong April 22, 2026, sa wakas ay sinapubliko na rin ang autopsy report ni Celeste. December 2025 pa umano ito na kumpleto, pero hiniling ng LA Police Department sa korte na isil muna ito para hindi mailagay sa alanganin ang investigasyon at mga potensyal na testigo. Ayon sa report, 2 saksak ang naging sanhi ng pagkamatay ni Celeste. Ang isa ay sa kanyang dibdib at ang isa ay tumama sa kanyang atay. Pagkatapos ay pinutol ang mga braso at binti ng biktima, pati na rin ang ilan sa kanyang mga daliri. Isa rito ang kanyang left ring finger kung saan nakatato umano ang pangalang David. Ang pinaniniwalaang araw ng pagpanaw ni Celeste ay April 23, 2025, around the same time kung kailan siya huling nakitang pumasok sa bahay ni David. Halos 5 buwan na ang lumipas bago siya natagpuan, kaya siya ay nasa advanced state na ng decomposition. Ito ang rason kung bakit nahirapan ding matukoy ang kanyang cause of death, ni hindi nga raw madetermina kung ano ang kulay ng kanyang mga mata. Dahil dito, inconclusive din ang kanyang alcohol at drug tests. Labis na paghihinagpis ang patuloy na dinaranas ng pamilya ni Celeste. Nang lumabas ang detalye ng pagkamatay nito, lalo silang nanlumo dahil sa ginawa sa dalagita. Hangad nila at panawagan ng buong komunidad na mapanagot sa lalong madaling panahon kung sino man ang may sala. Sa ngayon ay ito pa lang ang latest sa kasong ito. Kung may major developments man ay gagawan ko na lang uli ng follow-up video. May kumakalat nga pala na balita na baka raw gamitin ng prosekusyon ang kanta ni David na Romantic Homicide bilang ebidensya dahil may mga detalye daw sa lyrics nito at maging sa music video na parang foreshadowing sa umano'y ginawa niya kay Celeste. Anong opinion niyo dito? At ano ang masasabi ninyo sa kasong ito? Share nyo lang yan sa comment section. Thanks for watching at ingat tayong lahat. Bye!